Andito tayo ngayon sa Boracay. At kung nagkaplano ka pumunta dito sa Boracay or kahit nakapunta ka na dito, alam mong sobrang dami nilang activities dito, te. Like, para kami mga pop-up ads pag naglalakad ka sa tabing dagat. Ma'am, island hopping kayo. Ma'am, libre ko na yung crystal kayak. Ma'am, paddleboard. Ma'am, paddleboard. Ma'am, parasailing. Ma'am, helmet diving kayo, ma'am. So, I decided why not itry ko na lang kaya silang lahat para hindi na kayo mahirapan sa kung anong activity man yung gagawin nyo dito. Mula sa chill sunset vibes hanggang sa pinakadelikadong activity, tinry namin yan. Kaya ano pa inaantay mo? Let's go! Starting with the cheapest, well actually free lang talaga to, is fire dancing. Alam niyo ba na nagkalat talaga sa Boracay yung mga nag-fire dancing at night, like around 7 PM up to 11 PM siguro? Sobrang mesmerizing nitong activity na to kahit hindi naman talaga siya activity. Lalo na kung first time mo siya mapapanood kasi parang talagang like, wow, sobrang galing talaga. And girl, the best part is, it's free! Next is paddleboard, and this one is one of the cheapest activity na pwede mong gawin sa Boracay. Iba-iba rin yung binibigay nilang prices dito. Depende na lang siguro sa makukuha mo. Pwede mo pa siyang tawaran. But we got it for 300 pesos for 30 minutes. And honestly, sobrang saya nito. Just make sure lang yung i-rent yung paddleboard is maganda. Gagayahin natin si Kuya doon na tumatayo tayo. Wait lang, isa. Ay! Diba? Sanay na sanay. Alo, hindi ko man nakalog. Opo na ako. Hindi naman ka tayo na ano. Mas, feeling ko mas nakaka-enjoy to kaysa sa crystal kayak kasi dito mga basa-basa ka. Pero kung may baby kayo, mas maganda yung crystal kayak syempre para hindi siya mabasa. Isa rin to sa mga authentic na ano dito, activity sa tubig. Kasi dyan na siya sa tangka. Ito nakaabot dun. And by the way, kasya rin pala to ng dalawahan. 3 kung magagaan kayo. Okay. Let's go! Go, tatayo daw siya. Ayun na, pag ako tayo natumba dito. Ay! Tumatabi ko tayo! I-balance mo! Ay! Ano ba yan? Picture-picture na ganyan. Yes! Yes! Ay, hindi pa tapos yung 15 minutes namin pero parang ibabalik na namin siya kasi ang init. Oh, ayos ka na! Lulabog! Lulabog! Wap! 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 Parang tanga naman, no? Okay. Sobrang nakaka-enjoy and very easy to navigate. Next is crystal kayak. Ang isa sa pinakasikat na activity sa Boracay. Like, kung wala kang picture sa crystal kayak, nag-Boracay ka pa ba? Charot! By the way, we rented this crystal kayak pala for 150 pesos for only 15 minutes. And I believe may extra charges sila kapag magpapicture ka kay kuyang nagpaparent. Kasi para may ibang style ata sila ng pagpapicture. Actually, nung unang Boracay namin, kinagat talaga namin yun, te. Kasi nga gusto namin makuha yung full fantasy. Pero honestly, just ko kahit kayo na lang ng mga friends yung magpicture sa isa't isa. Para hindi siya additional gastos pa. Hindi ka naman. Thank you po. Thank you po. Okay. Dito tayo sa crystal kayak. Ito yung pinakamura ata. Pangalawa sa pinakamura nila. Sabi ni Kuya maganda tayo ibigay sa amin. Pero yung binigay, tingnan nyo. Hoy! Mutim na. Segment din natin to. Iba-iba yung presyohan nila dito ng crystal kayak. May mura, may mahal, ganyan. Nasa sa inyo na lang yung kailangan magaling kayong mag-deal. Pero kapag masyadong mura yung bigay sa inyo, tiyak yan. Tiyak yan. Kung gusto nyo pa picture-picture, kunin nyo na yung magandang klase. Pero kung pang sagwan-sagwan nyo lang naman na ganito, okay na yung mura. Whee! Alam nyo kung saan maganda to? Kapag nag-island hopping kayo sa Puka Beach, maganda yung mga crystal kayak doon. Pero parang nasa 150 rin ata. Per picture yun, hindi yun per minutes. Alam nyo, pwede na ako mag-tour guide dito. Under the sea. Under the sea. Init! Feeling ko na sa malalim na kami. Malayo na yung
sure. Kung first time nyo sa Boracay, I highly recommend na i-try nyo to kasi authentic talaga to eh. Parang hindi ka nag-Boracay kapag hindi ka sumakay ng crystal kayak. Yes! Sadly, hindi na ganun ka-crystal yung kayak ni Kuya. Next naman is yung sunset parasailing. Ito, sobrang sikat na sikat to. Lalo na kung pupunta kayo ng Boracay ng summer. Makikita mo talaga to sa gitna ng dagat. Every sunset, sobrang dami nila. Ang cute nilang tignan and very mesmerizing din silang tignan. By the way, nakuha pala namin to for 700 pesos per head. Ilalagay ko na yung contact ni Kuya dito na pinagkuhaan namin ng mga activities. Sobrang bait niya and very affordable lang namin sila nakuha sa kanya. Compare sa other vendors. It's time for paraw. Ayan yung mga paraw na sinasabi ko. Sobrang excited na ako dito. First time ko lang to. Para pala siyang bangka. Ay, fairness, nakapagod maglakad sa ano Medyo mataas na yung araw. Ayan yung bangka namin. Ay! Aakyat dito, Kuya? Apo, ma'am. Tapak. 1, 2, 3. Iyo! Dito. Aroy! Saan yung outfit ko? Nagtataka ko ako, ba't parang nipis ng bangka nila? Sobrang nipis. Dito pala, ito pala yun. Okay. Maganda na nila. Okay. Guys, para medyo sayang ate outfit ko dito Mag-live desin tayo. Pero aman lang. Sabi na ano ni Kuya yung tulda. Ganda ko. Guys, ako lang ito. Bibilis nga si Kuya. Parang nga tayo si Moana dito, diba? Si Moana walang bakit na yung bangka niya. Woo! Chill lang siya. Super duper chill. Kuya, nakatayo pa nga Alam niyo, feeling ko sobrang ganda nito kapag summer. Nakapunta na kami dito sa Boracay nung summer and kaiba yung sunset talaga dito. Talagang namimilog talaga yung araw. So, Kuya, doon na siya sa kabila. I suggest kung gusto nyo gawin to, gawin nyo na lang yung sunset party cruise. Kasi na-try na namin yan before. Hindi ko lang siya ni-add dito sa video na to kasi nga nagawa na namin siya. Pero sa sunset party cruise, meron din siyang paganong effect. Like mag-cruise around din kayo. May party-party, may music, may free snacks. Plus, makakapag-picture ka pa doon sa parang net lang din na inupuan namin doon sa Paraw. Sir, just a little advice. Mas mag-e-enjoy kayo doon. Next one naman is helmet diving. We got this for 900 pesos. Ang ganda pa ng helmet na binigay nila sa amin. Kasi yung mga nakikita ko online, nakikita ko sa mga other vendors, hindi ganun kagandahan yung helmet na binibigay nila. Pero in fairness naman dito kay Kuya, ang ganda ng binigay. Helmet. Sana maganda yung helmet natin. Ipasok mo lang isang kamay, itikom yung bibig, sarado ilong, singa sa ilong para yung pressure sa tayo. Ulit-ulitin lang sa diver. Kailangan nyo ng hand sign. Okay, taas, baba, problema. Ganyan ka lang. Lalim yan. Okay, ito Kuya. Guys, labig ka tubig. Shot. Ready na helmet. Isa mo talaga yung kailangan. Hanapin nyo lang yung guys kapag Kung pwede ko i-rate ng 10 million to 10 million to sa akin, sobrang saya niya. Sobrang out of this world ng experience na to. First time ever ko lang gawin talaga to, te. And sobrang like, what the hell? Para ako nasa loob na aquarium. Sadly, hindi lang to pwedeng gawin ng mga batang 5 years old pababa kasi medyo may kabigatan yung helmet. Like, I believe yung helmet na gamit nila is 20 kilos. Pero kapag nasa tubig ka na, parang nasa around 1 kilo na lang siya. Pero may kabigatan pa rin siya sa balikat. One of the best experience in my life. Promise, sobrang saya niya.
Next activity naman is ATV. And itong ATV na to na medyo may kamahalan. This is 1,355 pesos. And binook ko to sa Klook. Another tip pa kung ayaw nyo na mas stress kakahanap kung kaninong vendor kayo kukuha, I suggest mag-book na lang kayo sa Klook. Kasi mas mabilis, no hassle, wala nang tawarang magaganap. Yan, nakaset na. Magkikita-kita na lang kayo sa isang place. Tapos, yun na yun. Up next is ATV. Ito yung aming shuttle. That's red. Ito na. Wow, wow, wow. Ano masasabi mo? Very, very wow. Sarap na lasa. Bale, around 1 hour and 20 minutes tong ride na to. Hi, Teya! Ang ganda, guys. Oh my gosh. Ang ganda. Ganda insan, no? Grabe, sobrang ganda dito. Kitang-kita namin lahat. Guys, yung dagat. So far, sobrang saya. U-turn lang dito. Stop over muna kami saglit. Nag-picture kami. Na-park nila yung aming mga ATV. Guys, may off-road pa sila. Ito yung second stop over namin. Grabe, sobrang ganda. Hala, ano yan? Subscribe! Subscribe! Nakakapagod yung pababa doon. We are up next to the next destination. Papunta na tayo sa ating fourth stop. Lalakad tayo papunta doon. Medyo marumi yung dagat, pero go lang. Nag-aabang na lang kami for picture. Guys, we're going back na. Feeling ko for 1,400 pesos, hindi siya ganun kasulit. Na-expect ko to kung 1/4 to, dapat meron to free na food, ganyan. Yung off-road, very konti lang. More on picture-picture taking to. Pero ayun, I don't think it's very, very worth it. Kamahalan siya. Matagal din pala to ATV namin na to. Parang inabot din kami ng more than 1 hour dito. I think mga around 5 minutes na nag-ATV kami. Wow, shit. Sobrang saya. Like, this is the best thing ever. I think parang nasa very social na subdivision kami. And kitang-kita mo yung dagat ng Boracay. Pero habang tumatagal, habang umiinit, parang umiinit din yung ulo ko. Parang hindi na ako ganun nag-enjoy sa kanya. And then, I realized na hindi siya ganun kasaya. Like, hindi ko alam kung paano ma-explain pero parang habang tumatagal, sa sobrang tagal niya, medyo nakaka-boring na siya. May kamahalan siya, wala siya free food or free snacks man lang. Mas mag-e-enjoy kayo sa helmet diving, guys. Finally, ang pinakabuwis buhay sa kanilang lahat is etong parasailing na to. Nakuha pala namin to for 1,500 each. And honestly, kung titignan mo siya sa malayo, wow, sobrang saya. Wow, lilipad ka, may kita mo yung Boracay. Pero girl, Diyos ko, day. Wow, ang ganda ng tubig. 10 out of 10, never likod. Oh, grabe lahat ng Philippines. Diyan lang yan naman. What the fuck? Oh my God! Ay, ko na kaya! Kami lang! Nakakot ako! Mutahin na para kami nasa helicopter! Para tayo sa Angola. Sobrang layo namin, tangina! Paano yung signal? Ikot ka ba, Dr. Strange? Ang signal na! Sayo mo na! Hindi ko na ulitin to, Lord! Promise kahit kailan, hindi na po, Lord! Ay, Lord! Mahal kayo buhay ka, Lord! Lord! Go lang, Lord! Lalakad sa akin, Lord! Yun yung ano, naghihila. Kaya pa? Guys, pinababa ko din. Hindi ko na kaya talaga. Eh, hindi ko naman alam na yung uupuan pala namin dito. Yun na rin pala yung nilagay nila sa amin kanina. Medyo masakit siya sa likod ng furnace. Nakakangalay siya, ha? Ah! Puta kina mo! Ang lamig ng tubig! Gago, inakita naman kami ni Kuya. Sinausaw lang kami ng tubig. Yan na silang baba, no? Okay. Thank you po. Nakatapos. Masaya siya,
pero kailangan wala ka fear of heights. Parang feeling ko rin, hindi ko rin siya ganun nasulit kasi sobrang OA ko talaga. It's something na hindi ko makakalimutan. So, do it at your own risk talaga. And sobrang dami kong nababasa na articles about parasailing accidents. May mga times na may mga taong nalalaglag. And girl, ako talaga kung baka mangyari sa amin yun. Ay, maging kwento na lang talaga ako. Lastly, tinry namin ang jet ski. Ito na ata ang pinakamahal sa kanilang lahat. We got this for 3,600 pesos. For 30 minutes lang yon and palit-palitan lang kami. At first, hindi ko alam kung paano ba siya gagawin. Like, yes, nakasakay na ako sa jet ski noon, pero hindi ko alam kung paano yung ginagawa sa Boracay. And it turns out na meron pala kayong course na pag-iikutan lang. Bawal kang bumaliktad, bawal mong matamaan yung other jet ski kasi magabayad ka talaga ng malaki-laki, like around 35,000. This activity is jet ski. Let's go. One to 2 rounds balik dito. Yung dami ko pwede Diba? Guys, we're here. Depende siya sa nagda-drive. Kapag magaling yung nagda-drive, 10 out of 10. Pero kapag malasupas, mga 6 lang siguro. Honestly, kung marami kang budget, gusto mong matry ang pag-jet ski, I highly recommend it. Pero medyo may kamahalan talaga siya na kung grupo kayo, I think it's not worth it. Well, honestly, kung marami kayo, pwede nyo paghati-hatian. Pero kasi for only 30 minutes, sobrang konti lang ng time na yon. At first, akala namin, mahaba na yung 30 minutes. Pero yung pag-ikot mo pa lang doon sa course, medyo may katagalan na siya. Bakit walang island hopping? Nagawa na kasi namin yan noon-noon pa. And I suggest, kung pupunta kayo sa Boracay, ang una nyong gawin is island hopping just to experience the whole entire thing. Tandaan mo lang na sobrang init nun, te. So, magdala ka ng sunscreen, magdala ka ng tuwalya kasi mahapdi siya sa balat. Ate Deng, ba't hindi nyo tinry ang UFO? Tinry namin yan noon, Diyos ko po. Kung sino-sinong santo na yung pinagdadasalan ko kasi sobrang nakakatakot siya. Side note, yung mga water activities pala na ganyan, ginagawa yan sa gitna ng dagat. Sobrang lalim talaga ng tubig and sobrang nakakatakot and hindi ko makakalimutan yung experience na yon. Pero at the same time, hindi ko na rin yun uulitin. Ate Deng, bakit hindi mo ginawa yung helicopter? Ginawa namin yung helicopter na yun. Sobrang saya, kaso sobrang mahal. So I don't really recommend it unless sobrang dami mong pera at gusto mong ma-experience sumakay ng helicopter kasi mahapdi siya sa balat. In fairness, pag andun ka na sa taas, kitang-kita mo yung buong Boracay, like alam mo talagang sumakses ka eh. Pero may kamahalan nga lang. Pero anyways, if you are planning to go to Boracay, this could be your ultimate activity guide. And honestly, ang pinaka-biggest advice na may ibigay ko sa inyo is to just enjoy your trip. Etong mga activities na to, add-ons lang to, te. The real fun talaga is nasa dagat nila. First of all, it's free, it's clean, and it's fun. Sinasabi ko sa inyo, sa dagat pa lang nila, mag-e-enjoy ka na.